Personally, ako, I feel safer nung panahon ni President Duterte. Real talk lang to. When President Duterte admits, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight, encourage them to draw their guns, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko. napaisip ako ng malalim. Since I'm pro-capital punishment, yes, para sa akin, ang mga kriminal na salot na yan ay dapat mawala na sa lipunan. So, naisip ko na parang wala namang mali sa statement na yon ni President Duterte. Diba, at least mabilis mabawasan yung kriminal. Pero syempre, pinag-isipan ko pa rin ito maigi. Kahit papano ay nag-research ako. Nag-google ako ng about sa batas natin and nag-search ako sa Bible. Kung tama ba itong statement na to, legally speaking and morally speaking. At sa aking paghanap, nabago ba ang aking pananaw? Tara't samahan nyo ako mga kapatid at alamin. Abangan nyo nga pala ang ating minigame. Si Jesus ba o si Satanas? Si Satanas. Mamaya sa hulihan ng video. Ako nga pala si One at ito ang Mahirap Pasayahin Channel. So, i-presuppose muna natin na ang mga nadali talaga ng mga pulis ay kriminal talaga at walang inosenteng nadamay. Okay. Sa isang senaryo, na kapag ang pulis ay nadali ang isang kriminal na nanlaban, papasok ito sa self-defense or sa Revised Penal Code Article 11, Justifying Circumstances. Ito yung mga krimen na walang kriminal, gaya ng self-defense, defense of others, and performance of duty, gaya ng mga pulis. Pero may mga kondisyones yan syempre. Hindi yung ano yun, titira ka na lang basta-basta, tapos sasabihin mo self-defense. Wow. So, kailangan pumasok yan sa mga kondisyon na ito. Unang kondisyon, imminent danger. Dapat daw nasa panganib ang buhay mo. Pangalawang kondisyon, proportionality. Ito medyo mahirap tong proportionality nito . Kasi 'di ba sa ganung sitwasyon, iisipin mo pa ba kung proportion tong gagawin mo hindi? Ano 'yun? Hala, pasagot na siya. Babarilin ko na ba 'to? Hindi ko sure. Proportion ba 'to? Pag binaril ko, hala, palapit na siya. Ayun na. Ano ba? Proportion ba pag binaril? Ganun ba dapat? So, sa korte nyo na pag-uusapan yan kung proportion ba yung ginawa mo o hindi. At ikatlong kondisyon ay necessity. Dapat daw huling baraha mo na yung pagtapos sa kriminal. Huling baraha ko na to. Kaya humanda ka na. Sa makatuwid, ang pag-udyok sa mga kriminal ng mga pulis upang madali nila ito ay labag sa batas. Bakit? Sa kadahilanang hindi ito pasok sa mga kondisyon na napapaloob sa Revised Penal Code Article 11. Imminent danger ba ito? Hindi, kasi in the first place, kung hindi naman balak maglaban ng kriminal, wala namang danger. Yung pulis lang yung nag-udyok. So in a sense, hindi rin siya proportion at lalong hindi siya necessity kasi in the first place, hindi naman talaga kailangan gawin kung hindi nag-udyok yung mga pulis. At syempre, meron din tinatawag na rules of engagement ng mga PNP at hindi ito kasali sa rules of engagement nila and ang human rights violation din. Malamang. Kung sa batas ay labag siya, how about morally speaking? Kasi kriminal naman tong pinag-uusapan natin dito, di ba? Parang mas maganda kung madali agad sila ng mga pulis para tapos na, mabilis na lutas ang kaso at mabilis nakakuha ng hustisya ang mga biktima ng mga kriminal na ito. Since Kristiyano ako, ang pagbabasihan kong moral standard of course is Christian moral standard. Unang inalam ko since pro-capital punishment nga ako, labag ba sa mata ng Panginoon ang parusang kamatayan?
Sa maikling sagot, isang malaking hindi na no yan. So, okay lang sa Panginoong Diyos ang parusang kamatayan. Nagkalat lahat yan sa lumang tipan. At sa bagong tipan naman ay sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 13 verses 2-4 na ang espada ng namumuno ay hindi para sa wala lang. Ginagamit nila to pang tabas ng masasama sa lipunan. So naisip ko, kung payag naman pala ang Panginoong Diyos sa parusang kamatayan, parang wala namang problema dito sa utos ng Pangulong Duterte na udyukan ang mga kriminal maglaban upang madali ng mga pulis. Diba? Kasi parang, in a sense, parang parusang kamatayan na yun sa mga kriminal. And at least, di ba, mabilis natapos ang krimen at nabawasan. Maraming maliligtas na inosente kung hindi hahayaang mabuhay ang mga kriminal na ito. At ang mga biktima ng kriminal na ito ay mabilis makakamit ang hustisya. Pero parang may kulang Parang may nalagpasan ako. At hindi ko alam kung bakit. Pero habang nag-iisip-isip ako, ay biglang pumasok sa aking isipan si Carlos Yulo. Dahil nabanggit ni Carlos Yulo na binigyan daw siya ng blessings ni Lord dahil daw ay mabait siya, which is malaking kahibangan. Kasi nga, hindi dahil sa kabaitan natin kaya tayo binibigyan ng blessings ni Lord. Dahil mabait si Lord kaya tayo binibigyan ng blessings niya. So, para kay Lord, ang tingin niya sa atin, mabait man o masama, ay pantay-pantay. Yes! Ganoon siya kapatas sa atin. Kung ganoon kapatas ang Panginoon, ito siguro yung nalagpasan ko. Ito yung siguro yung humaging sa aking pag-iisip. Nakalimutan ko na ang hustisya dapat pala ay ibatay ko kung ano ang hustisya sa mata ng Diyos at hindi sa mata ng tao. Dahil sa mata ng Diyos, dahil nga pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Masama man o hindi, kriminal man o inosente, pantay-pantay ang pagbibigay niya sa atin ng hustisya. So, gaya ng pagbibigay niya sa isang inosenteng naakusahan ng krimen na hindi niya ginawa ng tamang pagsusuri sa batas, ay ganun din ang ibibigay niya sa isang kriminal. Bibigyan niya rin ng tamang pagsusuri ng batas o ang itinatawag natin na due process. At ang pag-udyok ng isang pulis sa isang kriminal maglaban upang madali niya ay hindi tamang ehemplo sa pagpapatupad ng batas. Mahirap tanggapin na bakit kailangan pa natin bigyan ng chance tong mga kriminal na ito. Pero ito ang tamang gawin. Meron tayong due process na tinatawag for a reason. Earlier in the video, we assume or we presuppose na ang pinag-uusapan natin ay mga kriminal talaga. Pero paano kung hindi ganun ang senaryo? Paano kung hindi natin sigurado ng mga target na ito ng mga pulis ay kriminal talaga? Paano kung inosente pala sila? Paano natin yun malalaman? Hindi natin malalaman yun hanggat hindi natin idadaan sa tamang proseso ng batas. Pero ang hirap pa rin tanggapin, di ba? Kasi personally, ako, I feel safer nung panahon ni President Duterte. Real talk lang to. And according to this statistic na ipapakita ko, bumaba talaga yung crime rate nung panahon ni President Duterte. Pero syempre, hindi natin sigurado talaga kasi baka hindi naman na-report yung mga krimen na ginawa ng mga pulis. Diba? Pero let's assume na accurate tong statistic na ito. Pero let's credit where credit is due. Kung accurate tong data na ito, ibig sabihin lang nito na ang war on drugs ni President Duterte ay effective. So, nabawasan talaga ang krimen,
at maraming naligtas na inosente na pwedeng magawa ng mga kriminal na ito dahil sa utos niyang iyon. Tama naman, di ba? Naalala ko tuloy itong isang hypothetical na scenario Pero maraming version tong scenario na ito. Pero isang version nito is may isang button. So tong button na to, pag binigay sa'yo, ay chance maligtas ang sabihin nating 10 tao. So kapag hindi mo pinindot ang button na ito, may siguradong mamamatay na 10 tao kung wala kang gagawin. Pero kapag pinindot mo yung button na yun, ay maliligtas mo itong 10 tao na to sa siguradong kamatayan. Pero ang kapalit ay may isang taong mamamatay na hindi dapat mamatay. So kung kayo ang tatanungin, anong gagawin nyo? Pipindutin nyo ba yung button o hindi? Madami na akong natanong ng senaryong ito. At kadalasang sagot nila ay pipindutin daw nila yung button. Kasi nga naman, di ba? 10 buhay yung maliligtas mo kapalit lamang ng isang buhay. Pero ito yung hindi nila naiisip sa senaryo na ito. Na kapag pinindot mo yung button na rin, ikaw ay magkakasala. Bakit? Kasi ikaw ay pumatay ng tao. Ikaw ang naging cause ng pagkamatay ng tao na yun. At alam nyo ang tawag dito? Murder. And I think President Duterte chose to push that button. And ang tawag sa button na ito ay war on drugs. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko. And it's time for our minigame. Si Jesus ba o si Satanas? Isang paalala. Ang senaryo na babanggitin ay katang-isip lamang at gawa-gawa lamang. Isa lang ang senaryo natin ngayon, mga kapatid. At ang senaryo na ito ay isang tao na piniling bumawi ng buhay ng iilan upang maligtas ang buhay ng karamihan. Sino sa tingin nyo ang may gusto nito? Si Jesus ba o si Satanas? Medyo mahirap tong senaryo na to. Kaya pag-isipan nyo mabuti at i-comment sa comment section below. At ito ang Bible verse natin ngayong araw. From Exodus 20 verses 13. You shall not murder. Napakadaling Bible verse. Yun lamang mga kapatid, kung nagustuhan nyo tong video na to, please subscribe and like for the algorithm. At muli, ako nga pala si Une at ito ang Mahirap Pasayahin Channel.